Ano ba yung problema mo at dinudulog mo sa akin? 3, 2, 1. Good evening dito sa Texas at good afternoon naman sa ibang bansa at good morning naman dyan sa Pilipinas. Si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box. Meron tayong customer na may mga problema na naman paulit-ulit. Una, ang sabi niya, mga problema nila sa mga box ay basag daw, dumarating yung mga laman, pisak yung box. Tapos yung tracking online, hindi daw nila makita yung box nila sa online, nabubuksan naman nila pero hindi lumalabas. Masungit pagka nagpa-follow up o hindi na sumasagot. At di inaayos ang box kapag mayroong problema. Okay, umpisahan natin yung sa basag. Lahat po ng cargo company ay hindi nila responsibilidad yung basag na laman ng box nyo. Sad reality, kahit sa FedEx ka magpadala, kahit sa USPS ka magpadala, kahit sa DHL ka magpadala, ganun po ang isasagot sa inyo. Kasi po nasa inyong pag-iimpake yan. Kung pansin nyo po, kahit ang Amazon nababasagan sila. Pero iniiwasan nila yon. Ginagawa nila, nilalagyan nila ng bubble wrap sa paligid. Yung iba naman naglalagay sila ng foam. Yung ini-squeeze na foam, ipisatin nila, lalagyan ng plastic, papatong nila yung mga figurine para humulma na eksakto. Kung wala kang pambili ng styrofoam, yung spray foam lang pwede na yon. Tapos lalagyan ulit nila ng plastic, lalagyan ng ng spray foam, tapos papatong ulit, tapos kuklose yung box. Eksakto yun, nakahulma yung mga babasagin nila. Ibig sabihin, nasa sayo na nagpadala ang problema kapag nabasag ang laman ng box mo. Kasi ang handling ng mga delivery, gaya ng sinasabi ng mga kababayan natin, ang gusto nila mabilis. So mabilis ang pang-handle niyan, inuusog yan, pinagugulong yan, pero hindi nila maihagis yung box mo kasi mabibigat ang box at walang hawakan, malalaki ang balikbayan box. Hindi katulad ng Amazon na pwede lang ihagis, nasang kamay lang, kayang-kaya, pipicturean pa nila ng ganon. Hindi sa atin kasi 2 tao lang bababa niyan, dinadali yan eh. So nasa inyo na yan, nasa pag-iimpake. So kabayan, yung problema mo sa mga basag, hindi mo maisisisi yan kahit sa kaninong cargo company. Kami honestly, mayroong mga customer na gano'n na sinabihan namin na huwag ka magpapadala ng babasagin kung hindi mo sinecured. Kasi kung hindi mo sinecured yan, mababasag yan. Kasi inugulong yung box, ini-slide, at pagka mabigat yung box mo, patong-patong kasi yan. Hanggang 4 na patong ang box sa container para ma-maximize. Mapansin nyo, yung sukat ng box namin isa lang dahil eksakto yon, parang cell by cell. Slot mo para sa jumbo, lahat yan puro jumbo. Ngayon kung sumobra ka sa size, kukunin mo isang space ng sa jumbo, babayaran mo yung space na nawala na yon. Kung maliit naman yung box mo, doon ka sa pinakataas. Kahit mabigat yan, sa pinakataas ka dahil hindi ka pwede sa baba, mapipisat ka. So ang nangyayari, kung mabigat yung box mo at babasagin, usually may nagpapadala ng mga plato na ganyan. Kinukuha nila yung supply nila na plato para sa business nila sa Pilipinas. Nung una, natuto na sila dahil ginagawa nila, yung karton na binili nila kasi meron yung plato, papel, plato, tapos sa isang buong karton. Akala nila matibay yun. Hindi po matibay yun. Kung yung lang hawakan mo, matibay yun. Pero kung may kasama na nakapatong doon na mabibigat, na malalaki na box, siguradong basag yun. So may mga customer kami nagpapadala ng ganon, patuloy pa rin, nilalagay nila sa igloo cooler ng malaki. Doon nila nilalagay. Tapos meron na silang nilalagay na bubble wrap. Kung mapapansin mo, yung mga Amazon mga box, naglalagay sila ng bubble wrap sa loob. Kasi hindi naman nila kasalanan na yung kapag nabasag. Kasi alam niya na mabilisan ang delivery. Ang pagdi-deliver, rush sila lagi. Kapag nahawakan na nila, tapos na sa biyahe, i-deliver nila ng rush yan. So yung pupuntiryahin mo, yung mga cargo company, hindi niya kasalanan yun. Nasa pag-i-impake mo yun. I-estimate mo, i-anticipate mo na pala na mapapatungan yung box mo, maigugulong dahil mabigat, hindi nila kayang buhatin ng diretso yan, ini-slide yan. So maaring doon mabasag or doon sa patong-patong. Kasi mapapansin mo, meron kami noon honestly, meron sa amin na basagan. Yung box naman niya kasi kalahati may laman, kalahati wala.
So, pag inikot mo yung box, ginulo mo, blug tutumba sa kabila, blug tutumba sa kabila, blug tutumba sa kabila. So, dapat hindi ganun ang gagawin. Dapat, pupunuin mo na yun. Kung ganun lang ang laman mo, kalahati lang, lagyan mo na lang una, lagyan mo na lahat ng cushion na ilalagay mo para wala ka ng problema. Kasi, magaan naman yan, sa taas yan ilalagay. Pero kung dahil wala naman laman yung kalahati, binabalik-baliktad yung box, maalog-alog yan, tumatama. Mapapansin nyo, pag nagpipick up kami ng box, doon pa lang, binabaliktad na yung box nyo. Kasi pati ilalim, nilalagay ng seal tape. Tapos yung isa pang problema na sinabi mo na sinisil tape nila nang wala ka. Sinil tape nila sa warehouse nila. So hindi mo alam kung nawala yung laman o hindi. Una, dapat alam mo kung ano yung nawala kasi dapat may listahan kang nilalagay sa loob ng box. Hindi ka dapat nagkukumpiyansa na wala kang listahan nun. So dapat may listahan ka sa loob ng box mo. At dapat meron ka rin kopya sa sarili mo. So, yung pag-tape ng ganon, hindi na namin problema yun kasi talagang tinitape namin yung box nyo sa harapan. Sa harapan nyo, habang nandoon kayo, pinipick up. Ibabaw at ilalim may picture pa yan. Yung ibang cargo company, hindi yan ginagawa, medyo tinatamad. Para sa amin kasi, malasakit po yan, yung ginagawa namin yan. Ang sumunod naman po, yung complaint niya na pisak yung box. Sa amin po, very less ang nagkaroon ng pisak na box kasi ginagawa namin, sinusunod namin talaga yung mabigat, medyo magaan at pinakamagaan. Level po, simula sa 1, 2, 3, 4. Yung pinakamabigat syempre sa baba. Kaya hindi natin kaya din ilagay sa pinakataas yan eh. So sorry kung mabasagin yung laman ng mo, wala po kaming magagawa. Hindi namin mailalagay yan sa taas kung mabigat yung box mo at babasagin, gusto mo ilagay sa taas, hindi rin mangyayari kasi kung ilagay namin sa taas yan at kapag gumuho yan, mas mataas ang babagsakan, basag lalo yan. So yung pisak na sinasabi niya, sa amin very less na nangyayari na pisak kasi hanggat maaari, like ko sinasabi, dumating dapat ang box ng customer na mukhang regalo kasi galing yan sa puso ng mga nagpadala. Yung mga homesick nila, yung mga love nila, napapadala nila dyan. Parang yung namimiss nila kamag-anak nila, dyan nila pinadadaan. Tapos yung tracking online, may tracking online po tayo. Usually po, nag-update na po ang mga software ng mga cellphone nito. Kapag nilagay nyo po yung website namin, di nyo nilagay ng https://www then tracker package. Hindi kayo naglagay ng https at www, diniretso mo agad yung tracker package. Pupunta yan sa mga ads at yung mga last na inopen mo or mga ibang link na nagbibigay sa iyo ng link na attraction ng algorithm para makapasok sila o makapag-add sa iyo. So kailangan diretsuhin mo. Meron ako binibigay na direct link, direct na doon ka na sa may tracking agad. Hindi ka na maghahanap pa ng iba, tatrack ka na, lalagay mo na lang. Hindi yun i-click lang, ikakopy mo, ipe-paste mo sa internet browser mo at lalabas yun. Yung mga iba kasi meron akong kilala na napakatagal lumabas ng itatrack nila. Kapag tinrack, naku, hindi lumalabas. Siguro mga 1 minute, 2 minutes bago pa lumabas. Kaya nadismaya ka, akala mo wala na. So, pag nagpadala ka doon ulit, hindi naman namin sinasabing huwag kang magpadala sa amin o huwag kang magpadala sa kanila. Basta kung sinatry mo ulit padala sa kanila, binibigyan mo sila ulit ng chance. Kailangan i-anticipate mo na yung website nila ay ganon dahil punong-puno na, matagal bago lumabas. At kung hindi sila sumasagot, okay, ito na yung masusungit. Hindi sumasagot, matagal mag-reply, 1 linggo, 1 buwan, walang reply. Kung ganun sila sa inyo, ganun din sila sa mga agent nila. Kung ganun po sila, nai-stress ka. Kapag nai-stress ka, sa susunod, matuto ka na. Maghanap ka ng iba. Hindi na sinasabi na sa amin ka lang. Punta ka sa iba, try mo. Pero sa amin kasi, tinitingnan namin yung quality ng customer service namin Hanggat maaari, kung meron kaming delay, nagsasorry na kami kasi minsan hindi talaga natin makokontrol yung delay. Kapag may port congestion, lalo na sinabi ko nung nakaraan, simula October, actually last week pa lang ng Friday ng September, sinabi ko na ito ay parang October din, napakatagal, worst to. Yung September na last week na shipment, October, November, yung mga yan, napakatagal ng mga shipment na yan. Kasi yan yung Christmas season na aabutan nila sa seaport ng Asia na minamadali nila yung mga commodity, hindi yung balikbayan box at hindi yung mga parcel. Bakit inuuna yon? Kasi ang mga shipping company ay mga business people din sila.
Yung naiintindihan nila na para sa business yung mga siniship nila. Kailangan Pasko ay naando doon makapag-ship sila. Makapagbenta sila ng kanilang mga produkto. Mga importer, exporter, napaka-active ng mga araw na yan. So, kailangan anticipate natin. Kung sinabing sa post ng kunyari sa amin, pinost namin, ang Luzon magiging 60 to 90 days. Mag-adjust ka na ng sarili mo. Pag sinabing ang Mindanao ay magiging 90 to 110 days, mag-adjust ka pa ng isa pang buwan. Gawin mo 4 na buwan para yung target mo makarating ng tama ng target mo. So, katulad nung July, nag-announce na kami na ito ang pinaka the best for Christmas. Magpadala na po kayo. Huwag po kayo magpapadala for Mindanao ng September or October. Late na po kayo. Yung August din po, late na yon. Yung first week, second week ng August na shipment for Mindanao, medyo alanganin, pero papasok pa yun kasi mapapersa namin yung delivery team nun. So, yung diskarte na ganon, bantayan nyo. Nag-a-announce naman yung mga cargo company. Nasabi nila yung sitwasyon sa mga seaport kung gaano katagal na. Kami nga, nagpo-post pa kami ng video. Yung isa pa na tanong, yung hindi maayos yung box. Dapat inaayos yung box kapag nakita ng agent na parang bikini lang, isang guhit lang, wala na. Yun yung type niya, parang Amazon box lang. Mabigat ang box nyo. Kapag naibaliktad dyan, kakalas yan. So, kailangan dagdagan ng tape. Kaya meron kaming seal tape. Yung seal tape namin napakalaki, hindi pwedeng gayahin. Wala sa Pilipinas, dito lang sa Amerika. At may litrato ka. At hindi lang yun, dinadagdagan din namin ng clear tape kasi nga, kung kulang na kulang ang box mo, kailangan dagdagan. Kasi mag-isa na yan na bumabiyahe, wala ka na doon para tignan siya. So, binibigyan namin siya ng dagdag na malasakit na parang anak, babiyahe ka na malayo, bibigyan kita ng jacket, baka lumiging ka, parang gano'n, pinag-iingat mo siya. So, sana malinaw na kung ano yung problema nila sa kanila. Sa amin, naging problema din yan noon, pero inayos na namin. Every year, nagde-develop kami. Pati po yung resibo namin, dinevelop na namin kasi nakita namin noon na mayroong problema. Tuwing nagsusulat yung customer, mali-mali yung nilalagay. So, nilagay na namin ng slot kung anong numero, kung ilan lang, para hindi ka na magkamali. Kung may magkamali pa man, napakababa na ng chance na magkamali. Pati yung sa box, dati tatanungin mo palagi, saan ang telephone number? Ngayon may paalala na, nakalagay na doon yung susulatan mo ng telephone number. At hindi lang isa, dalawa, para may kung ano nakalagay sa resibo na lalagyan mo, lalagay mo rin doon. Kaya yung iba, natutuwa ako, naglalagay sila ng mapa nila sa box, yung sulatan nila, naglalagay sila ng landmark. Sa amin kasi sa resibo, nilalagay din namin yon. Pero mas maganda kung sa box meron yun. Kasi yung resibo, itinatransfer po yan sa Pilipinas. Hindi nila gagamitin yung resibo natin dito sa Amerika. Kasi American company. Yung Philippine company na forwarder, resibo nila ang gagamitin. Yun po ang nangyayari doon. So kapag tinatransfer nila at di nila nakita, meron tayong landmark. Kasi tayo lang ang may resibo na gano'n, na meron landmark kung saan ka makikita. Mas maganda, ilagay mo na rin sa box mo. Kasi baka hindi nila may transfer sa Pilipinas kung ano yung landmark na nilagay mo at kung hindi rin na naintindihan. Kasi syempre, pag matagal na yung resibo dahil mahaba ang biyahe, baka nabura-bura o kaya yung carbon copy ang nakuha nila na kopya. So, medyo malabo yun. Ang ganito po, kapag may tanong, may problema kayo sa mga cargo company na iba, i-share nyo po sa amin para po maiwasan din namin sa amin na mangyari yon. At masagot din namin kayo. Baka mamaya na-encounter na namin yun dati at naayos na namin ngayon. Sige po, hanggang sa muli po, si Dupont po ito ng Dupont Baligmayan Box. Magandang gabi dito sa Texas, magandang umaga sa Pilipinas, magandang tanghali naman dyan sa ibang bansa. Hanggang sa muli po, pag may tanong, message lang po kayo. Nice!